Believe na talaga tayo dito sa tapang nito si Manong Chavit Singson, mga kababayan. Pangalawang pangulo na itong binabangga ni Manong Chavit, mga kababayan. Una si Erap, ngayon naman mga kababayan si Bangag. Ang huling pangulo na binangga niya, mga kababayan, ayun, hindi nakatapos. Pero eto ngayon si Bangag, ewan lang natin mga kababayan dahil alpak kapalmuks mga kababayan Mukhang hindi natatablan. Pero gayon pa man, walang takot na binabangga ito ni Manong Chavit, mga kababayan. Hindi na niya masikmura ang matinding kurakutan dito sa ating bansa at ang tinuturo niyang mastermind, mga kababayan, dito sa matinding kurakutan sa Pilipinas ay walang iba kundi si Ngagba. Si BBM, mga kababayan, ang nasa likod niyan, ang sabi ni Chavit Singson, mga kababayan. Aroy. Hindi tayo magtataka, mga kababayan, na bukas makalawa mayroong susunod kay Jason sa. At ewan lang natin kung anong itatarget nila dito kay Chavit, mga kababayan, dahil, di ba si Mike Defensor, ni-raid ang negosyo ng pamilya niya? Yung iba't ibang vloggers sa kasuhan, si Jason sa pinahuli ng walang bail. Tapos, ngayon mga kababayan, maangan na mali daw lang yung pagka-print sa warrant. Tapos pinakulong na nila ng ilang araw. At ewan lang natin kung anong gagawin nila kay Manong Chavit. Pero eto, ang kanyang pasabog, mga kababayan. Kanina, panoorin niya po ha. So, from the very beginning, sinasabi ko na siya mastermind. Siya ang mastermind! Yung mga pangako ni BBM na kakasuhan niya mga malaking isda rito, wala. Wala. Ang sabi niya, mga kababayan, magpapasko sa kulungan. Si Bong Revilla lang, mga kababayan, budots. Dahil kalaban ng mga Rimulya. Dahil included sila Included. To prove to you, nagsalita si Saldico kinasuhan. Ngayon, nagsalita... Oo nga, no? Kung kailan nagsalita si Zaldico, doon pa sila kinasuhan, mga kababayan. Si Romualdez, nagsalita, kinasuhan din. Di ba? Think about it. Si Zaldico, matagal na nating alam, kasabwat yan, mga kababayan. Tapos nung pumiyak na, pinahuli, pinakancel ang, passport, mga kababayan. Tapos kinasuhan. Si Romualdez, nagsalita na rin. Ay, hindi nga nagsalita, pero akma ng pumiyak, kinasuhan din. Kaya nasabi niyang mastermind talaga si Bangag dahil hawak niya lahat Itong gobyerno, mga kababayan. Nakakahalata na dahil tinuturo lahat ng mastermind si Bangag. Speaker Martin Romualdez. Ang gusto nila, mga kababayan, na ni na BBM, maghugas kamay hanggang kay Romualdez lang at kay Zaldico. Imposible namang nangyari yan. Sino ba presidente sila? Nagsalita. Sinabi niya yung mga tao, public works and highways, and executive ang involved dyan. Ibig sabihin, BBM ang involved dyan. So, BBM! Sinasabi ko na siya mastermind. Kung dati, mga kababayan, ang cheer natin, BBM para sa pagka-presidente. Ngayon, sino ang ikukulong? BBM! Mastermind! Ikulong! Ginamit lang si Awkward moment. Saka si Martin Romualdez. Nag-uusap yung magpinsan. Ngayon, nahalata nyo, Ombudsman, DOJ, hawak lahat. nakasuhan kagad yung mga Nagsasalita. Ito, nagsalita si Martin Romualdez. Bakit hindi ito? Unang-una, sinabi nila, kakasuhan namin si Martin Romualdez. Nilagyan nila ng hindi siya pwede makalabas sa ibang bansa. Pero nararapat naman talaga, mga kababayan. Kahit pa pumiyak yan si Romualdez, mga kababayan, ayaw nating maging state witness yan. Kung ilalaglag niya si BBM ngayon mismo ngayon, not later, pwede siguro bawasan na kanyang sentensya. Minimum of 20 years instead of habang buhay, mga kababayan, na pagkakakulong. Minimum of 20 years. Basta't ngayon mismo, ilalaglag niya si Ngagba. Pero kung ayaw niyang gawin yan, wala. Zilya Electrica dapat ang sa kanila. Zilya Electricas. Tapos, nagsalita si Martin Romualdez. Sinabi niya, executive, liwanag. Ang executive, BBM. BBM! BBNgag! Pero, ngayon, wala na. Bakit hindi sila nasagutin ng Ombudsman, DOJ, at Presidente, bakit hindi nagsasalita? So, ibig sabihin, nag-aregluhan na. Nagtakutan lang. nagtakutan. Dahil lalagyan nila si Martin. Kung ilang Aregluhan. sasabihin niya mastermind. Talagang. Yun lang yun. Para tayo linuloko na nakikiusap po ako sa ating kababayan. Hindi yung mabuti. Dahil puro diversion ang ginagawa nila. Diversionary Hindi tulad tayo tactic. lahat. Kaya ang ginawa ko na, mula nung Inisnab ako ni BBM sa Japan. Pinahiya siya, mga kababayan. Nagdamdam siya doon. Bakit? So, record ko lahat yung speeches nila, lahat yung
pinupunta nila lahat yung ginagawa. So napagtama ko na, mabuti naman at in-stop ako, meron na silang gagawin. Ayan na pala. Dokumento ko lahat ng Oh. Ini-snub nila mga kababayan ng ayaw bumangag sa kanila. Si Sara, ini-snub din nila mga kababayan dahil ayaw makibangag eh. Si Chavit, ayaw ding makibangag mga kababayan dahil for what? Marami na yung pera. Ini-snub. ang Public Works and Highways, record po galing sa Malacanang and Public Works and Highways 2. Isa lang muna sasabihin ko ngayon para di marito ang ating kababayan. Oh, ano? Di ba sabi niya noon, 2024, I built 5,500 flood control. And then mga kababayan, inulan. Palakpakan ng Mga gunggong, Nung palakpakan. dumating bagyo, nabaha tayo. Oh. Sabi niya, binintangan niya ang kalikasan, mga taumbayan, hindi Oh, magtapos. tapos sabi pa niya mga kababayan na that is the new normal. Tanggapin nyo na lang na eto na talaga ang panahon ngayon. Wala na kayong magagawa. Tapos dala panunumbat pa mga kababayan na tayo kasi hindi nyo tinatapon ang basura ng tama mga kababayan. Kaya nagbabara. Bara mong ilong mo bangag. Ng basura, yun ang nagbara. Paano magbabara ang basura sa buong Oh. Pilipinas? Yun tuloy, nakarma mga kababayan, ang kanyang puwet ang bumara. Oh. Diverticulitis. Noong Hepatitis. before 2025 sona, nag-press con si BBM sa isang media na sinasabi nila na mabay si BBM, gusto niya makipag-reconcile kay Duterte, ayaw kong kaaway, maraming kong kaaway. Ay, Diyos ko Lord, budol. Kaibigan. Tapos, mayroon media na naglaglag na grabe na ang nakawan sa ating bansa. Oh. Mga porsyento ng mga congressman, porsyento ng mga senador, grabe. Kaya nga. Dapat ang pwedeng magsalita lang dito, BBM, he Oh. should denounce it now, right away. Right now. So yun lang interview sa kanya, yun. So 2025, dilaglag na niya, para bakit? Lalabas na eh. Sa dami ng ninakaw, hindi po mapagtakpan lahat. So sisigaw na yun, inunahan niya. Binabas niya sa asura niya. Maya naman kayo, mga ninakaw ng kaban ng bayan. Tapos, isa pa Chavit is na-call out siya ng US State Department na grabe na ang nakawan o corruption, pervasive corruption ha. This is on record mga kababayan. Kinall out tayo ng US State Department pervasive corruption in the Philippines. Isa din yun sa nag-trigger na kunwari diba siya yung mga kababayan tuta ng kano, kaya napilitan siyang kunwari pag-fight ng corruption mga kababayan, kunwari special mention pa nga yung customs mga kababayan na ang main main player ng kababuyan, sabi ni Zaldico is yung Araneta. Kaya sabi ko nagsabi ha? Ayaw ka mo dahil included ka eh. Kasama ka. Kasama ka, bangag ka. So, true enough na yun. Diba? Kulala. So, ito nangyayari sa ating bansa. Linuloko na po tayo. At ang nanluloko pa sa ating mga kababayan, bangag pa na akala siguro niya mga kababayan na hindi natin alam. Diyos ko Lord. Kakaunting budol lang niya mga kababayan, naniniwala ang tao. Tama nga si Tatay Digong mga kababayan na apelyido lang ang nito, pinanghahawakan. Apelyido lang daw ang matapang. Pati ang bunganga at ang amoy mga kababayan matapang. Pero, basically, he is a weak leader. Sabi ni Tatay Digong. Sa ating kababayan. Suportahan niyo po ito dahil totoo po ito. Hindi po gago lahat ang Pilipino. Alaga. Parang tayong gago kung di natin ituloy ito. Mga senador natin, tinawag ako, nagpunta ako kay Senator Lacson. Isa pa yung gago na yan. Yan ang mga gago mga kababayan. Gusto kong tumestigo dahil marami akong nalaman ako. O sige, sabi naman niya, gumawa ka ng affidavit mo. At isubmit mo sa Binudol ka eh. April 7, 14 nalabas ka na. At April 7, before Nambudol 5. lang eh. April 7, umaga nandun ako sa yacht club, nag-aantay dahil umaga wala naman sila doon. Early pa mga kababayan ha. Early pa siya. Alauna, pupunta na ako doon mag-antay. Alas 9 yata dumating yung sulat niya dito sa bahay na cancel. Cancel din. Ping baling bing. Sasubmit yung affidavit ko. Tapos kinancel nila. Ang rason, hindi ko raw sinubmit ang affidavit. Ay nako, palusot na naman. Ang daming palusot ng bakla mga kababayan na pinky. Nagtataka ako. Palagay ko, hindi na itutuloy yung pagpunta ko sa Senado. Wala na. Dito na ako magsusumbong sa taong bayan. Sa taong bayan na lang.
kung totoo yung sinasabi nila na walang nangyayari sa ating bansa, kalukuhan, bakit hindi nagsasalita ngayon yung mga congressman, mga senador? Namaleta Bakit na kasi. pinagtatakpan? Oh, namaleta. Involved ba sila? Or may Or usapan ba namaleta. sila? Yung Oh. naman, recently, nagsalita na si Martin Romualdez, aliwanag. Namaleta. Pinangalanan niya lahat yung public highways. Wala naman nag-imbestiga. So, linoloko po tayo. Ulitin ko, ang mastermind, BBM. Oh, ayan. Babangag. Dokumentado ito yung budget ng Grabe. public roads and highways ng 23, 24, 25. 25, binugbog nila doon. Kinuha yung pera ng hindi dapat galawin, yung PhilHealth. Ang laki kinuha doon. Oh, yan. Pinabalik sa treasury. Yan, para mga may kababayan, magamit doon. Insurance, PDIC. PDIC. Ang liwanag. Yung pagbibenta ng ginto. Not to mention. Maharli ka pa. Diyos ko Saan Lord. nila para puntuhan yung mga flood control. Lahat Mga kabangagan. kababayan, wala pong flood control na 5,500 na sinabi ni BBM. Talaga. Zero yan mga kababayan. Zero. Nada. Buladas. Lahat. Hindi ko- Pero mayroon niya budget mga kababayan. Yung 5,500. Binadgetan yan. Kaso nga lang, hangin. Nauwi sa hangin, ninakaw. Tulad po Pilipinas, I am the president of the Mayor's League of the Philippines and still the emeritus president. So I have contact with all of them. Naging president na rin ako ng Councilors League, Governors League. Natawagan ko almost everybody. Walang project na 500. Walang proyekto. 5,500 flood controllers. Now, isa lang ilalabas ko ngayon para hindi kayo malito. Doon na lang sa Ilocos Norte. Ang project nila doon, ang nakalagay nung una, flood control project ni Sandro Marcoses, 540. Pinalit-palitan nila yan, tapos ililito yung ano, pero na-document namin. Yan, si Sandro mga kababayan, gusto natin reclusion perpetua yung ano ha, charis na yan. 15.7 billion ang napunta sa distrito niya, hindi Ayan, doon sa grabe. region, diretso. Hala, Kaya hinati-hati nila ron para hindi na ibid ng public ang yan talagang ano, charis yan mga kababayan. Yan pa ang number one na ano ngayon no. Talagang nag-e-effort na i-impeach si Sara. Yan ang sabi nila ha. Pet project ni, sino nga sabi? Si Guanzon. Pet project ni Sandro ang impeachment ni Sara. Oh. dokumentado po lahat to. So mga babayan, niloloko na po tayo. Niloloko. Ano gagawin natin? Manunod na lang tayo. Ang pinakamasama sa lahat, 19 trillion ng utang natin. Hala, ganyan na ba kalaki? And we are paying 2 trillion yearly debt payment. Yearly. Oh. Ano mangyayari sa ating bansa, mga kinabukasan mga bataan? Pati hindi pa pinanganak, may utang na. No way na makabaon na po tayo kung di natin sila itong kagawan na ito. Kailangan sama-sama po tayo. Itong sinabi ko ito, suportahan natin para malaman natin ang totoo ang nangyayari sa ating bansa. So, marami pa akong sasabihin. Yun lang muna. Dokumentado po lahat. Yung ibang ginagawa nila. Noong pang senator si BBM, may kaso na. Ayan. Oo nga. Sa PDAF mga kababayan, Hindi bakit sa Marcos, nawala na? Siya nagpapatakbo isa ngayon. Marami rin Oh. ginagawa ngayon. Magnanakaw din mga kababayan yan sa PDAF. Even when Even with the square is. senator pa lang si BBM, nakikialam na. May mga ginagawa na si Maliktot ng kamay niyan eh. Lisa Marcos. Ayan. Oh, tapos kaya pala ano no, galit yan si Lisa kay Tatay Digong dahil nagmamakaawa pala yan dati na appoint si Bangag na DA Secretary. Yang animal. Yun pala, meron palang balak talaga mga kababayan dyan sa agriculture. Oh, nung naapo si Bangag mga kababayan, ano ang nangyari? Naging talamak ang agriculture smuggling. So ito ang nangyayari. Ang binuto natin, wala silang puso. Mga walang puso, puro Wala. kayo atay at balon-balunan. Wala nang hiya-hiya. Mga walang Puro hiya. sinungaling ang sinasabi nila. Oh. So mga babayan, magising po tayo. Nakikiusap po ako sa inyong lahat. Suportahan po natin ito para hanapin ang katotohanan. Yun ang gusto ng tao. Ang Senate, wala namang ginagawa. So, I'm appealing to the Senate. Tingnan niyo po itong sinabi ko. Kung hindi totoo, wala, Kasuhan. Oh, willing siya magpakaso mga kababayan. wala namang mangyayari sa atin. Kung hindi tayo gagalaw lahat na isa. Wala na, babangag na, wala na. Wala na Pilipinas mga kababayan na ano, para sa ating mga kabataan. Ngayon pa lang, bumabangag na lahat. Mangyayari sa ating bansa. So, dokumentado po lahat to. Si BBM ang mastermind. Oh, yan. Ang liwanag yung sinasabi ni Martin Romualdez. Involved ang executive. Sino executive? Marcos, BBM. Marcos.
Wala na iba. So siya po ang mastermind. Ni-recruit lang nila sa Saltigo para gumawa, gawin yung mga mga flood control, lahat ng flood control lang po ito. Yung Flood control pa lang ito mga kababayan. Hindi pa kasali yung iba nilang pagnanakaw. Diyos ko Lordes. Hindi tayo naniniwala mga kababayan na flood control lang ang nila, nakawan nila. ibang departamento, ang dami po. O wag na tayo mawala. Tip of the iceberg pa lang yan. Flood control. Marami pa yung mga iba. Puro nakawan po. Yun lang po masabi ko ngayon para hindi malito ang ating kababayan. Sa susunod, mas marami po. So, if you have any question para masagot ko. Yes, ma'am. Huwag niyo nabanggit niyo po ng affidavit kasi yun po yung base ng kay affidavit. Ilocano ito ha. Ilocano ito mga kababayan ha. Pag-appeal. So, O- kailangan po, Nasaan yung ano? Akin. kailangan po meron kayong prior submission sa kanya. Hindi, nandito. Ayan pala. Hawak niya. Invitation muna. Oh, Mr. Luis Chavez Singson, President Luis. Emeritus League of the Philippines, Mayor's League of the Philippines, Si Jervil mga kababayan. Luis din. Luis True. former Governor of Ilocos. Invitation and request for affidavit in the matter of sinabi rito. Ang sabi niya, isasubmit ko ito, please be advised that the Senate Blue Ribbon Committee hearing is tentatively scheduled for Tuesday, April 14, 2026 has been ito, siya mismo nagsulat the same day. Yung unang sulat niya, ito yung unang sulat. Governor Chavez Singson, greetings. Greetings. To the above caption From subject the Valley of Peace. matter and your request to testify on flood control anomaly dated 16th of March 2026, we respectfully request your honor to submit on or before 5 p.m. of April 7. Nandun ako ng umaga, nag-aantay. Kumain ako sa yacht club. Alauna, pupunta na ako. May dumating na surat ng umaga. The same day, kinansel niya 7. Pinaasa ka lang, no? Kasuhan mo nga yan si Lacson. Committee has deemed it necessary to Kailan reschedule. matatapos ang kabwisitan ng Lacson na yan, mga kababayan? Madali lang yan siyang tapusin, mga kababayan, sa kanyang paghari-hari dyan sa Blue Ribbon Alisin yan si Soto bilang Senate President. Ang animal na yan. Public hearing contingent of the mitigation of the current national energy emergency, kung anong rason sinabi. Dokumentado ko lahat. Gusto ko, naka-ready yung affidavit ko, mayroon akong affidavit. Nandun na ako noon. Walang tao ng umaga doon, wala sila Saan ko siya submit? Sinunod ko lang yung gusto ni Senator Lacson. And yet, sinabi niya na wala daw ako affidavit. Sinungaling Bakla. Kabaklaan ang dating. Wala na siyang Wala na. Kaya wala na akong pag-asa na makarating. Pwede pa sa atakihin, Senado. pwede buljakin mo yung si Ping Lacson, Manong. Ayaw nila malaman ng totoo. So, ito po ang katotohanan. BBM is the mastermind. Involved Game natin- over, BBM. You are the and mastermind. Yung mga public functionaries, ginamit lang lahat yan. Kasi pag nagbayad yung contractor, binabayaran kagad ang public works and highways. Bayad agad. Hindi pa tapos. Kaya maraming ghost project. Only in Ilocos Norte. Ilocos Norte Provincial pa lang, ha? Presidente na supposed to be a model. Model sa Nakawan. 100 flood control project, 540 ang nakalagay ng una flood control project. Total of 15.7 billion. 423, 24, 25. 25 binugbog na nila doon. So, iba pa yung 22. Nung nag-umpisa na doon. Kaya sila kapag-generate ng maraming pundo yung mali-maleta, bawat contractor na kukuha, nagbabayad ng 25%. At binabayaran kagad. Umpisa pa lang, bayad na. Bayad na. Umpisa pa lang. Hindi yung may down payment hindi yung nagda-down lang. Bayad lahat. Kaya naibibigay nila kagad yung 25%. Yung iba mas malaki pa. Kaya maraming mali-maleta dahil lahat buong Pilipinas gano'n ginawa. Maleta Yung mga contractor, meron naman iba pero yung iba hindi na ginawa dahil hindi na kaya sa tinatanggal na porsyento. So, totoo po yung mali-maleta. Sa next, natin, yung mga Marines, iyon ang mga tunay na testigo. Protektahan Yun mo ang yung tunay Marines, na mga please. bagong bayani natin. Protektahan mo yung Marines. Salita. Marami po silang lalabas at marami po silang sasabihin. Kaya lang, hindi inimbestiga yung sinasabi. Sila inimbestiga. Baliktad. Kung sabihin mo totoo, kulong. Si Diskaya, nagsabi totoo, kinulong sila. Kinulong, no? Kawawa naman. Willing sana yung mga kababayan, kumanta na. Lahat, kinulong. Nagbayad lang yun. Binigyan ng project. So, ano mga
Oo. Bayad sila ng 25%. Binabayaran naman kagad sila. So, yun po ang katotohanan dyan. So, yun po ngayon, sa ngayon, marami pa po mga kalukuhan ang Marcos family. Aroy, Oo. family ha? Oh, Marcos family. Hindi lang ang isang Marcos, pamilya magnanakaw, mga hudas, mga impacto. Sa next, I hope, imbitahan ko kayo lahat sa susunod na press con. Ilalabas ko lahat para marami pa. We are only talking here about flood control. Lahat, halos pinapatulan nila lahat ng pera. Marami po. Para di ba nito ang ating kababayan, flood control lang muna tayo. So, ito po bang mga contractors sa Ilocos Norte ay naimbestigahan? Hindi sila investigahan eh. Kakampi nila lahat eh. Pero nakuha lahat ng mga pera, 25%. Kaya yung mga iba, hindi na ginagawa. Yung iba, binalikan namin, ginagawa na, tinatakpan lang. Pero nakuha na namin ng picture na may date, yung camera na may date. So, mas anong gawin pa nila ngayon, hindi na nila mapapagtakpan. Sa dami ng ninakaw, hindi po nila mapapagtakpan itong kalukuhan na ginawa itong Marcos administration. Ito lang ang presidente, walang project. Walang project. 5,500 flood control, wala po. Hanapin nyo, Babu Pilipinas. Pinasyalan ko na po lahat, nakausap ko na po yung mga tao. Yung pinunta niya sa Bulacan, unang-una, Ghost Project, siya mismo. Nibestigan niya, nandun pa. Ghost Project talaga. Pinabalikan ko, ganun pa rin. Wala nang magawa eh. Hindi na nila ginagawa dahil nakuha ng pera yung mga kontraktor. So pagkatapos po ng mag-asawang Vizcaya, sa palagay niyo po, wala na pang susunod na maiimbestigahan contractors? Yung magsasabi ng totoo. Ako, nagsasabi ng totoo, pinayalan nila ako ng plunder. Available yun, hindi naman totoo eh. Kaya hindi nila masampa para lang masabi na may kaso kong plunder. Etong ginagawa nila, plunder. Billions, billions. Yeah, ito ang plunder talaga. Conspiracy sa susunod, papakita ko paano nagkumarte-arte si BBM na dinanong niya lahat yung mga bintangan niya, yung mga nagnanakaw na kaban ng bayan. Kung paano nila ginawa, dokumentado po yun. Naka-video ko lahat yun. Para hindi malitong tao, yun, dito lang muna. So, good morning. Paparating na naman po ang SONA. Anong tingin mong laman kaya ng SONA niya, sir? Walang nakakalam. Wala nang naniniwala kay BBM. Kung ano man ang sabihin dyan, di ako naniniwala. Hanggat di ba imbestigan yung mga mali-maleta, natutuo yun, ang dami ng testigo, walang mangyayari sa ating bansa. Tuloy-tuloy, ito, kung hindi natin sila pahintuin, kung hindi imbestigahan yung mga... Wala nang batas eh. Nasaan yung ombudsman? Bakit hindi nila imbestigahan? Sabi nila, kakasuhan si Martin Romualdez. Bakit wala nang tahimik na sila? Dahil may involve ang presidente. Tuminto na eh. Kakasuhan namin. In fact, binigyan na nata ng order na hindi pwede lumabas. Bakit tuminto na sila? Natakot sila kay Martin. At hindi na rin tinuloy ni Martin dahil pareho sila eh. So, hindi kaya dahil kung 5 or 3% pa lang ng SOP na kapatid sa palasyo, kaya sila nagsalita para ibunan yung flood control. Nagsalita si? Hindi kaya dahil konti na lang nakarating sa palasyo, mga 5 or 3% pa lang ng SOP, kaya sila nagsalita dahil Wala, hindi sila sinasagot. Wala. Bari wala. Yung bang sinasabi nila? hindi sila siguro sasalita kung malaki-laki. Wala. Dead man nila ito. Hindi nila sinasagot. Well, natayin natin. Inahamon ko sila na sagutin nila ito. Bakit hindi nila sagutin yung mga sinasabi ni Martin Romualdez na involved ang executive? Executive, si BBM yun eh. Bakit hindi nila sagutin? Bakit hindi tuloy nakasuhan? So nagsisinungaling ang ombudsman kung hindi niya kasuhan si Martin Romualdez. Kaya walang perfect crime. Dokumentado lahat to. Mahulit sila dahil sa dami ng ninakaw. Ngayon lang nangyari sa ating bansa ito. Pero kawawa mga Pilipino. Tayo. Utang natin 19 trillion, 2 trillion yearly and debt payment. Lumalaki na lumalaki. Wala silang concern dahil katapos ng term, tatakbo na yan. Huwag tayo pumayag po. Kailangan may imbestiga po ito sa tulong ng lahat. All sector, religious organizations, and also the military and police, alam nyo nangyayari. Bakit kayo tahimik? Kung tatahimik kayo, history will judge you. Bakit kayo hindi gumalaw nung nagdakawan ng ganitong kalaki? May budget ba? Or kung walang budget, bakit di sila tumulong? Sabihin nyo lang kako na ayaw nyo grabe korupsyon. Yun lang hiningi ko sa mga
Armed Forces of the Philippines, PNP, sabihin lang nila, ayaw namin yung grabe korupsyon. Huwag yung sabihin, withdrawal support. Hindi, I dare them. Wala pang sasabi. Dapat magsalita sila dahil kung pahintuin nila ito, kung liligtas pa natin ang kinabukasan ng mga kabataan, ang buhuli ko rito ang kinabukasan ng mga kabataan. Wala nang kinabukasan po. Babagsak itong gobyerno natin. Masisino pang uupo. Bakit nila binabadali si impeachment ni Inday Sara, yun ang priority na. Tanggalin muna yun para wala silang kalaban sa 28. Kung makakalusot sila, bakit hindi magsalita? Etong nilabas ko ngayon, nakikiusap din ako sa Senado. Tingnan niyo po ito, ang liwanag. Imbestigahan niyo po si Ombudsman Martin Romualdez, bakit hindi ka nakasuhan? Nagsalita. Sinabi niya, may pangalan pang sinabi Public Works and Highways. And the executive. Hindi ako mag-isa na bababa dito, sabi niya. Takutan lang eh. Natakot si Marcos, natakot ang Ombudsman, hindi na kinasuhan. Kung totoo, kasuhan nila. Bakit sila tahimik? Dahil maliwanag pa sa buwan. So mga kababayan, nakikiusap po ako, suportahan natin po itong mga sinabi ko para mapahinto lahat itong graft and corruption. Di po, walang hinto ito. Flood control lang ito. Ibang department, mas marami pa. Sir, ano pong aasahan namin ng mga susunod na hakbang po po ninyo? Well, kung di sila imbestigan, marami pa ako ilalabas. Pero hindi muna, para hindi mawala ang issue ngayon, flood control. Wala na akong pag-asa mapunta sa Senate eh. Dahil kinancel nila, wala nang notice. So ayaw nila malaman ang katotohanan. Kaya sa taong bayan na ako nagsusupo. Sir, ano po yung reaction nito sa push po ng tambalang sa Inday Sara? Hindi ako tatakbo, Vice. Hindi ako tatakbo. Nagpapasalamat ako sa sumusuporta pero if ever natatakbo ako, it's either Senate or local. Pero definitely hindi Vice. Hindi ako Vice. Walang trabaho ang Vice eh. Senate para tignan ko yung mga nakawan sa Senado. Sir, sa tingin niyo, sapat po ba yung ginagawa nilang pag-iimbestiga sa flood control o kulang na kulang? Nabanggit din po niyo na parang dinideflect po nila yung issue at hindi ba yung... Kulang na kulang ang... Sa tingin niyo po ba kulang na kulang yung ginagawa nila pag-iimbestiga ngayon? Yung ICI, kakampi nila eh. Yung Chairman Reyes, imbestiga pa lang sa Senate. Oy, hindi nyo pwede ilagay yan. Kinulong pa. Nagsabi na totoo si Diskaya. Lahat na sinabi doon, sinara kagad ang Senate. Wala nang TV. So, kung isang Chavit Singson ay nabigyan ng pagkakataon na mag-witness sa Senado, palagay nyo na ilang kontraktor o ilan ang mga pwedeng makulong sa dami ng mga anomalyang pwedeng ikulong niya? Well, sinasabi ko na, hindi magagawa ang kontraktor yan kung hindi gawa ang Malacanang. The government cannot solve this because the government is the problem. Gov na kailang rallies naman, pero parang wala pa rin po nangyayari. Ano pa po yung sa tingin niyo pwede natin gawin kung yung panawagan niyo po sa taong bayan, yung gobyerno nga po may problema. Yun nga, kaya nanawagan ako na sama-sama po tayo lahat. Suportahan ito para mapahinto na ang mga anomalya na tuloy-tuloy. Lalo tayong nababaon sa utang. Isipin natin ang mga future, ang mga kinabukasan ng kabataan. Mga nasa Congress, mga naka-Senate na sila dapat makatulong. Tingnan nyo yung sasalita sa Congress, kinukulong, kinakasuhan. So lahat ng kinakasuhan. Ako kinasuhan din, pero fake. Plunder, available yan. Kung totoo yan, di kulong ako. Pero linagay lang doon para may kaso ako. Saka record. So, ganito po naman kay Jason, sa anong masasabi niyo doon? Eh, nagsasabing silent martial law daw yung ginawa sa kanya. Si? Jason sa po. Dahil inaresto po si Jason dahil sa mga akusasyon niya takot sa pagkakasakit ng presidente. Hindi ko Sabi na po ano na yun. silent martial law ang ginawa. Na maaring maulit pa po sa ibang taga-media. Ina-arresto po yung mga... Ay, na-arresto yung sa one. kanila lang po sa... Well, nagagawa nila lahat ang gusto nila eh. Basta hindi maganda sa kanila. At papasalamat ako sa mga media na naglalabas sa katotohanan. Yung mga iba, tahimik, hindi nilalabas. So, I hope, tulong nyo sa ating bansa, isipin nyo kinabukasan ang mga kabataan. Future of our children, isipin nyo po. Kailangan ilabas nyo ito dahil yung mga iba hindi lumalabas.
So, Gob, may nakikita pa nga po kayo pag-asa na ma-resolve pa natin itong flood control or matatapos na lang po ang currently Pangulong Bongbong na Matapos to kung sama-sama tayo lahat. Kung magising ang kababayan natin Pilipino, magising po kayo dahil linuloko na lang po tayo itong gobyerno ito. Yun na lang, hamon ko. Kasuhan nila si Martin Romualdez, nagsalita ng Busman eh. Will file a case. O, di ba ebidensya sila? Bakit hindi tinuloy? Si Martin Romualdez, bakit hindi niya tinuloy? Executive, Bongbong Marcos na yun. Nagkaregluhan na ang kung hindi sila tutuloy. Hindi totoo na itong gobyerno nito. Puro perang, marami pa akong alam na pera na pinagkakaperahan nila. So, sa susunod po, mas marami po. Rob, nung sinabi ni PBBM na nahuli na si Saldico, naniwala ba kayo sa kanya? Hindi pa nahuli. Una-una, hindi pabor sa kanila na huli nila si Saldico. Pag mahuli si Saldico, ikukulong nila, hindi pagsasalitain, masama yun. Papatayin nila, mas masama, kagaya ginawa nila kay Nino Aquino, pinatay nila. Yun, kung patayin nila Saldico, babagsak si Bibi. Lalong wala nang iba pagbintangan ng tao dahil sila nagkaso. Hindi gagalaw ang DOJ, hindi gagalaw ang Busbang, walang painturot ang presidente. Now, sa paglabas ni Martin, yun, tingnan natin kung sincere ang Ombudsman, kasuhan nila. Hindi sila nagsasabi na totoo, hindi sila kakasuhan. Madali naman nila kasuhan magsisino eh. So, hindi po sila nagsasabi. Doon natin malalaman na hindi nagsasabi ng totoo ng mga administrasyon. Dahil marami po yan, marami. Kung makita nyo lahat, nakakatakot. Wala silang ginawa kung hindi gumawa ng pera. Kung sabihin ko, pag sinabi ulit ni PBBM na nahuli na si Saldico, hindi kayo maniniwala? Hindi huli yun. Mahuli man, hindi pabor sa kanila eh. Huliin nila, magsalita. Testigo yun. Maliban na lang kung gawin nila yung ginawa kay mga Sara mag-asawa. Nagsabi totoo, kinulong na. Anong kasalanan nila, Sara Vizcaya, tumupad lang sa utos. Ganon ang ginawa ng gobyerno. Ginamit lahat ng public and highways, contractors para mag-generate ng maraming pondo. Pag bayad ka ng 25%, babayaran ka agad yung project mo. Pero bawas lang 25%. Yung mga iba, subcontract, lalong walang matitira. So, karamihan, ghost project. We are talking only here of the first district of Ilocos Norte. Wala pa yung second district. Wala rin kami makita ron. So, dito lang kay Sandro, nandito na lahat ng mga ghost project and substandard. Nakita nyo naman, pinakita na namin, dokumentado po lahat. Nasa akin po lahat yung listahan ng project ng 23, 24. Public Works and Highways lang ito. Galing sa Malacanang, galing sa Public Works and Highways, sa mga record. Go, sa tagal nyo na po sa Ilocos, sa pinakita nyo pong picture na nandyan yung mga ghost project o nandyan yung mga hindi natapos na project. Nung pinuntahan nyo po, nagpunta po kayo ng wala. Tapos, bakit po nung bumalik kayo after a year, parang may mga tinatayo na mga substandard na project na katulad ng pinakita kanina? Hindi na obra yun dahil may date. Nung pinabalikan namin, may gumagawa, pero putik pa rin ang tinatakpan. Hindi naman putik, dapat is bato, sa semento, bakal. Wala. Binandali nila, putik na lang sa semento na. Yun po ba ang reason, Gob, kung bakit nagsasuffer ang mga taga-Ilocos sa pagbaha? Tuwing bagyo, mataas po ang tubig baha. Yun po ba ang dahilan dahil sa mga projects na hindi natapos? Buong Pilipinas. Kaya, hanggang ngayon, baha pa sa Bulacan. Sa Visayas, ganoon din. Wala pong sinasabi ni BBM. Kaya hindi nagsabi ng katotohanan si BBM dahil I built 5,000. Harap natin lahat sa SUNA. 5,500 projects. Wala po yun. Yun ang imbestigahan sa natin. Iba yung imbestigahan. Concentration nila yung eleksyon ng 28 para walang kalaban, kasuhan Sara at all cost kung ano yung pinatestigo. Yung tumestigo kay Vice Inday Sara na Madriaga ba yun? Professional scammer yun. Hindi-scam din ako rito, hinuli ko, pinakulong ko nga eh. Armado lahat sila. In-scam ako rito, hinuli ko lahat, may mga baril. So, professional yun. At ang madalas na ginagawa yun, pakamatay yun. Iiyak-iyak siya. Doon sa court, pakamatay, hindi matay. So, lahat,
Hindi na sila nakapili ng credible na witness. At pinaulit-ulit pa sa yung congresswoman na nagsabi, nakatawag sila. Are you crying? I think you're crying. Gov, anong pang-i-scam mo ginawa sa inyo yung Madrian? Hindi, pinuntan, nakipag-picture sa akin, tapos nakipagkaibigan. Lahat naman ng tao nagpupunta rin, nagpapapicture eh. So, kinaibigan ako, tapos sinabi na, that was during the time of, ang kwento ko, yung time ni Noynoy Aquino, tulungan mo nga ako, itong kapatid ni Noynoy na kapatid sa labas. Daming dalang PSG, hindi PSG, mga scammer. Pero tataka ako, bakit? Hindi, kasi ang daming rason. O, binigyan ko nila ng pera, tapos balik sila. Meron kami video, bibigyan namin sa'yo. Dami namin deliver na, itong mga witnesses, PSG, na video. Kung totoo yan, sige, bigay niyo sa akin. Pero kailangan gastusan natin. Kung 10 million hiningi sa akin. 10 million, tapos tinawag ko yung security ko. Bantayan niyo nga lahat to, kapkapan niyo lahat ako. Umamin lahat sila. Yung kapatid ni Noynoy ang sinasabi, patawarin mo ako, sir. Janitor na ako sa isang eskwelahan. Natakot ako dahil marami silang baril. So mga scammer, lahat yung PSG puro scammer. Headed by Madriaga. Well, sa lahat po ng mga nabanggit nyo ngayon dito po sa press code, hindi rin nga po dyan sa flood control anomaly, may plan po ba tayo na mag-file ng case sa Office of the Ombudsman? Wala mangyayari sa ombudsman dahil appointee ni Marcos eh. Pagtatakpan nila. Inahamon ko na lang, hindi na pwede ako mag-file. Hindi na kailangan. Kasuhan lang si Martin as they promised. They announced it. In-announce nila, dapat may isang salita tayong lahat. Ako po, hindi ako magsisinungaling, meron ako isang salita. Yun lang pwede ko pang-ibang. Kaya ngayon, kinakalkal nila ako, gusto ako kausuhan, kung ano-ano. Marami pa. Sasabihin ko lahat yung totoong kagahaman nila. Greediness is always the downfall of everybody. Gahaman po sila. Sobra-sobra na po ang nawala sa ating bansa. So, kailangan ba lumutang ibang contractor para hilihin yung gobyerno tungkol dun sa anomalya ng flood control? Kasi sa lahat ng contractor yung kaliskaya yung naglakas loob na para ibunyag ng buong katotohanan. So, kailangan bang lumutang? Hindi na kailangan ng mga sinabi ko. Bisigan lang eh. Kung yun, mawawala na naman tayo sa flood control. Kukulong lang bang magsabi ng totoo. Pero, imbestigan nila si Martin Romualdez, magsasalita lahat. Baka suportahan pa ang taong bayan kung magsabi ang totoo si Martin. Balang araw, ilalaglag din niya yan. Itutuloy niya, pero nasa kamay nila. Kung totoo yung sinasabi, kasuhan na nila. Kung totoo yung sinasabi ni Martin Romualdez, ituloy niya. Hindi nila magawa dahil mastermind si BBM. So, maliwanag po lahat ng sinabi mo yun. Marami po ako ilalabas. Maraming salamat po sa inyo lahat. I hope na lumabas ito. Para gawin nyo na lang ito ilabas para sa taong bayan, para sa kinabukasan ng mga kabataan. Pati mga pulis, general, mga namumuno sa pulis and military, may mga anak po kayo, may mga apo. Isipin nyo po, kung wala na silang kinabukasan kung itutuloy ito. And as I have mentioned, history will judge you. Pag natapos ang termino nyo lahat, bakit kayo hindi nagsalita noon nagdanakawan? Anong ginawa nyo? Pinotektahan nyo sila? So, ako nga, history will judge them kung ayaw nila magsalita. Okay?